Ate? Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa aking vlog. Ngayong araw ay pupunta kami sa Korobshek. Mamasyal kami. Bibisitahin namin yung isa sa mga kakilala namin. Katrabaho rin namin yan. At mamamasyal kami at the same time doon. Stay for 2 nights and 2 days. Dito na yung taxi namin. Tara, samahan nyo kaming mamasyal sa Korobshek. Dobre? John? Yes. Alright. Thank you very much. Sakay ka namin. Okay, tara, sakay na sa taxi. Dito na nga kami sa train station. Anong oras namin? 12:35. 12:35. Oh, sakto lang kasi yung schedule ng train namin is 12:57. Almost 2, so may time pa kami para makapag chill. Okay. So, upo muna kami dito habang nag-aantay. Ay, hindi. Sa kabila tayo, no? Sige, check muna natin yung check muna namin yung platform kung saan kami mag-aantay. Saan muna? Check natin yung platform. Dito yun, guys. Dito natin i-check yung platform. Departure, dito nga. Ito yung direction. So, yung direction, Korobshek. 12. And then yung time natin is 12:57. So, ayan yung 12:57. So, nasa Peron 2 tayo. Peron 2. Tama. Peron 2. Dito is Peron 1. So, nandun yung Peron 2 sa kabila. Tara, punta tayo doon. So, this way to Peron 2. Dito. Mga ganitong mga ganitong train station, hindi ka masyadong malilito kasi hindi nakakalito kasi maliit lang. Pero kapag nandun ka sa mga malalaking city, yun, mas maganda at saka malawak yung train station nila. Pero yun nga, kapag sasakay kayo ng train,
lagi nyong titingnan yung ticket nyo, yung schedule, anong oras, at kung saang peron kayo. Dahil pagka hindi nyo tinignan yung peron, baka mamiss nyo yung train. Okay guys, habang nag-aantay tayo ng train, off ko muna. Ayun na, kulog dyan. Oh. Pero anong oras na? 50 na? 57? Okay, so nandito na kami sa loob ng train guys. Medyo na kami kanina, na confused kami kasi sobrang aga dumating ng train. Supposed to be mga 5 minutes before yung arrival niya, at least ganun, pero at this time sobrang aga, kaya siguro mas maganda kung sasakay kayo ng train is magtanong-tanong na rin kayo sa mga tao, or either tingnan nyo yung number ng train doon sa ticket nyo kung sakto. Makikita nyo yung number ng train doon sa ticket. Siguro mamaya pakita ko sa inyo kapag may chance. Pakita ko sa inyo paglabas namin ng train. At pakita ko lang sa inyo yung dito sa loob. Yan, usually yung mga ganitong klaseng train maliit lang kasi pang short distance lang sila. Pang short distance lang yung pina-travel nito. At hindi siya ganun kaganda hindi siya ganun ka advance or kaganda na train. Okay, so mamaya ulit guys, pagbaba namin, kita ko sa inyo yung number ng train na makikita nyo sa ticket para hindi kayo ma-confuse. Alright guys, malis na yung train. So yan, punta na kami ng Column Shake. Bali ito ang pupuntahan namin guys, itong sa Column Shake is siya, nasa tabing dagat siya. So may mga doon, may mga beach doon. Panigurado pag ganitong summer, maraming naliligo doon, maraming nagpapainit doon. Yung mga Polish kasi, yung mga lokal, gusto nila yung nagpapainit sa araw, nagbibilag sa araw. Yung palibhasa nga kasi mas mahaba yung winter season nila sa at mamaya mamamasyal tayo sa area na yun at ipapakita ko sa inyo kung anong view mayroon doon. Okay, so nandito na po kami sa Column Shake, yung train station. At yan, mamaya ng konti kasi sabay-sabay yung mga nagtayo yung mga tao. Dito na tayo. Nga pala guys, itong Column Shake na to, kapag winter, parang ghost town. Halos wala kang makikitang tao. Dito kasi karamihan mga turista. Yan, namamasyal lang, mga dayo galing sa iba't ibang lugar dito sa Poland. At yung iba galing kasi ibang bansa, ibang part ng Europe. So ngayon, pupunta muna kami sa nakalimutan ko yung train. Di bali, next time na lang yung number ng train. Kalimutan na, wala na sa isip ko. Malamig pa rin yung ihip ng hangin. Medyo ramdaman pa rin. Pero
naman na. Sakto lang yung temperature dito. Nakikita nyo guys, ano, yung sobrang, akala mo sobrang init kasi yung sikat ng araw talagang napakaliwanag. Pero actually yung temperature dito ano lang, nasa mga around ano, 18, ganyan. 15. Tingnan ko nga yung temperature. 19 degrees Celsius. At papunta kami dun sa bahay ng kaibigan namin dito, kina Madam Sally at kina Paring Patrick. Baka yun, habalik kami dito. Mamaya mamamasyal kami sa may tabing dagat. Mag-ikot-ikot kami dito. Sarap sana mag-scooter eh. Mabilis mo lang may ikot ang Coral Shack. Kasi sabi ni Commander, wag na lang daw dalhin. Lobat naman. Kasi lobat. Mangyayari yun, ilang minuto ka lang nag-ride ng scooter. Lobat na. Hindi hihilain yan. Yan, ito yung bahay nila. Yung apartment. Ano bang number? Alam mo pa may? Tanda ko. 5. 5. Dito yung bahay nila. Itong building na to. Doon sa dulo. Pinakataas. Yan, maganda. Pakita ko sa inyo yung bahay nila. Ganda. Pinipin mo 5. Yan, so ganito yung lock ng ano nila, security lock ng pinto, main door ng building. Hello, we're here. Thank you. Yeah, we're here. Yeah, we're in. We are making this video, we are documenting the beauty of Coral Shack. Yeah. Oh, now's the beauty of Kolobjak. Now, in the winter, it's no view. Yeah, Impressive. like Madam Sally. Hello! Okay, at nandito na ulit kami sa labas. Bali, pupunta muna kami ng park. Kami sa park. Ay, dito pala yung daan. So, ito yung mga kasama natin. Si Madam Jonas at si Madam Sally. Hello! Aray ko. Sinikmuraan tuloy ako. Asa na si pa? Hintayin natin si Sige, wait natin. Si Patrick. Pakita ko lang sa inyo guys yung ano dito, community nila.
palibot puro building, tapos may park dyan para sa mga bata pag gusto nyo maglaro ng mga bata. Then may parking lot dito. Is this parking lot is for free? Hey, 500 per month. 500. Come on. And there's an announcement. This you like it. Yeah. Oh my goodness, look at that. So the people going to this thing now. Before you can see like this kind of ito yung isa sa mga park na meron dito sa Colob Shek. Ang ganda guys, tingnan mo naman, napaka cool ng place. Makikita mo ang daming bulaklak, ang daming mga puno, and then yung mga puno talagang pinipreserve nila yung mga ganitong klaseng puno. So ganito sila magpahalaga ng mga nature lovers sila dito. Ang ganda ng bulaklak, oh. Kabayan, kaway-kaway naman dyan. And here's my very humble friend, Mr. Patrick from Mauritius. Yeah. Wow, nice. Ang ganda ng fountain, no? Saan naman papunta yan? On that one there. No, it's Oh, it's closed? Ang ganda dito po. Ang ganda dito guys, oh. Actually, yung mga ganitong klaseng park, so hindi pa ito yung mga malalaking park dito sa Poland. Itong Colob Shek kasi medyo maliit lang, maliit na town. Talagang nabubuhay lang tong town na to kapag may mga turista. post 15. So dito guys, binibenta nila yung mga old na gamit na hindi na nagagamit, but in a lower price. So hanggat maaari wala silang tapon dito. So talagang gusto nilang nire-recycle yung mga gamit nila. So like this, mga tasa-tasa. May pang dito, pang sapyo, sapyo tawag sa amin yun, pang sapyo. Naunang itsura ng Colob Shek. Then may mga ano pa pala dito, ibang ang ganda guys. So kapag pag nangongolekta kayo ng iba't ibang mga ba tawag dito, notes, pera, Zimbabwe. at ibang currency. Arabico? Saan kaya to? So ang ganda dito guys. Sudan. Dito lang sa Colob Shek to guys. Dito sa Colob Shek. Syria. Ayos to ah. Ayun o, tingnan mo, kakaibang gunting mo. Oo nga. Para saan kaya yan? Hindi ko nga alam para sa pantulip. Pantulog. Purol yan. Dito raw guys, mas maganda magtambay kapag gabi kasi may mga lightings to. May mga maliwanag at nakakamakulay kapag kagabi. Yung place na to guys, as in, napakaganda. Actually nagpunta na kami dati dito pero hindi namin kinuhanan ng video, no? At ngayon yan kunan natin ang video to as ganito yung charts dito sa Colob Shek. Yan, papunta rin.
hindi makita. How many days is it? And ganyan po yung itsura ng mga building dito. Ito yung mga makalumang design ng mga building nila. More like a week. Ito siguro yung ano nila, pinaka Old Town Square. Because we got there one night, late in the evening. Then may mga upuan. May mga upuan sila sa And then tabing you got the kalsada. whole day, you got another night, and then Kasi you go back. nakaka-relax mag-ano dito, lakad-lakad. You don't have enough time to Ganda, ganda ng church. Then sa harap, ito yung park. Then doon yung mga, then yung playground ng mga bata. Nice. When my sister was here, yeah, I went, I had one. ito yung town hall. Oo. Ay, ito pala yung town hall nila. Bricks talaga yung hall. Oo. Ang ganda. Ang ganda ng town hall nila. Talagang, ano, preserve nila yung old design ng building. Now we go back, start cooking, yeah. So it's the trip. Nandito kami sa isa sa mga museum, yung mga old military equipment nila. So dito lang ako sa labas, no, kasi I'm not sure if pwedeng mag-video, mag-take picture dun sa loob kasi nga wala akong nakikita mag-take picture dun. But ang ganda, kasi makikita mo yung mga old makalumang kagamitan ng mga airplane dun, yung jet plane, chopper. Yun din yung mga canyon. At ngayon naman, papunta na kami sa seaside. Nice and crispy. Yeah. It's fishy. Like that will hard work. Yeah. So I tried to tell her put a bigger one. So, and I tried to convince her. I said a little bit expensive, but in the long run, it's nice. But I tried to do it for my benefit. Yeah. So I took. You know, so we didn't go. Probably just got to the local bar. But So nandito na kami malapit sa seaside. So dito nakapwesto yung mga nagtitinda, yung mga restaurant. And then yung mga gustong mamili ng mga kung ano, ng mga souvenirs, ganyan. Alright, so nandito na kami sa may seaside. And then, tingnan nyo guys, oh, ang daming tao. Sayang, mas bumili sana tayo ng mas maganda. Ang daming mga nagbebenta ng souvenir, oh. Ayan, oh. And then, ito yung mga... Alright. Ayan, so nandito na tayo sa seaside. Wow, ang ganda. So napakahaba po talaga nitong seaside na to. Tingnan nyo naman, hanggang doon, no, sa dulo. Ayan, ang haba ng lalakarin mo. And then pala may ano dito, parang mahabang tulay papunta sa gitna ng dagat. Ayan yung tulay doon. Pero mamaya puntahan natin yan. Pero ngayon, punta
muna tayo sa banda rito. Uy, may ano. Oh, wow. Grabe guys. Nakakatawa naman dito. Oo, ang lawak doon, oh. As in, mahaba-haba pang lakarin yun. Ay, nalang guys, ang lalamig na talaga. Medyo malamig ang hangin ngayon. Lakas yung araw pero malamig. Parang mapag. Parang foggy, no? Foggy, ano? Siguro dahil sa init at sa kalamig nag-contrast. Oo. Haba niyan guys, so hanggang doon sa dulo. Siguro mga ano to, mga more than 1 kilometer pag nilakad mo from dulo to dulo. Ang daming painting guys. Ang ganda, oh. May mga manok, papayo. Wow. Yan sa mga mahilig sa painting guys, oh. Dito sa Kolob Shack sa may seaside. Marami kayong makikitang iba't ibang painting dito. Ang dami, ang gaganda. Grabe. Ano? Yan. That's Kuya. May baka. They don't know the way to get here. And then after that, I look at Mama, I said, come here. And I said, where'd you come back? He said, oh, just leave it against the lamppost. Sayaw ka tayo, sayaw! Sayaw! May mga smoked fish ala dito. Naghanap kami ng tuyo kaso walang tuyo eh. Puro smoked fish lang talaga yung mga tinda nila dito. Ayan, kasi ganyan yung mga klase ng isda na meron sila. Ayan. Then yung iba nakapiloy. Ayan, di ko kilala yung ibang isda. Ito lang kilala ko yung makit. At saka ito yung ano, sa aming tamban. Tamban. So, dito kami kakain guys. Yan. Honey, wait. Wait, honey, don't. It's twisting my finger. I want to let the pin and shaking with this. I just put everything on top. Taas mo dun. Sa may beach.
Si Isgwapo yan. Si Isgwapo. Yung foggy. Tapos naka-short. Yan, naka-short. Naka-t-shirt lang. Pero nanginginig yan. Di daw. Do you remember the long dress in Shanghai? Giniginaw ka? Oo, ang ginaw. Ang lamig. Hindi na halata, no? Hindi halata. Yan. Panong park na to? The side. Stay pa lang. Parang ganito siya mo. Mama, magkam? Alright, so pauwi na kami guys. Sulit na sulit yung pamamasyal namin dito. As in, grabe, ang daming natatanaw, ang daming mga yung talagang makakapag-relax ka dito guys. Ang ganda. Ganda ng Hollow Shack. Pero pritohin mo muna. Pero kapag winter talagang walang buhay dito. Summer, itong ganitong klaseng, ganitong panahon, medyo buhay na buhay talaga dito. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. And then, don't forget to subscribe or follow my vlog. And kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Thank you. Bye.